Hello Aries! Welcome uli dito sa iyong timeless gabay. Maraming salamat sa support, sa laging pagsubaybay. Panoorin nyo na lang hanggang dulo at pakibasa yung description para sa mga interesado sa private reading ko. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Walang specific na gender itong reading natin. At kahit kailan nyo ito makita, walang expiration. Ano yung mga ganap, mga dapat mong malaman? May unfinished business dito, na-sense ko kaagad with the world reversed. May mga bagay na hindi pa tapos, for sure. Pwedeng babalikan ka niyan, pwedeng tao yan. Mga unresolved na issues, mga trabaho na hindi matapos-tapos, may pending. Pwedeng iba dito, hindi pa kayo tapos sa sarili ninyo, hindi ko alam, meron something dito na parang hindi pa 100% completed. Kung meron kayong binabago sa sarili ninyo, kung meron kayong proseso pinagdadaanan sa sarili ninyo, or kung ano man itong bagay na ito about yourself, it could be involved na ang feelings. So, pwedeng iba dito, may mga resentment, sama ng loob, mga hindi pa nakaget over sa nangyari, sa isang relationship, hindi ko alam, romantic man yan or hindi. Merong energy ng pagiging dependent. Oo, nakatali sa situation, stuck, pagiging stuck, stagnant energy, walang pagbabago, or gustuhin nyo mang umalis dito sa ganitong klaseng situation, you are too weak. You are too weak. Feeling weak, thinking that you are weak, thinking na hindi mo kaya, thinking na walang ibang paraan, yan, nega thinking. Merong dito, Cancer energy, tsaka Gemini energy. Some of you parang restricted, bawal, or yun na nga, para kayong imprisoned, walang magawa. Na yan, parang nakagapos na energy or na-paralyze. Okay? Meron bang may stroke sa family? Someone who is na-paralyzed? Ganun. I hope wala naman. Pero merong matinding blockage and stagnant energy dito sa situation mo. So, ibig lang sabihin yan, hindi mare-resolve, hindi matatapos. No? Basta meron something dito na hindi tapos. Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung iyong timeless gabay. Pwedeng tumugma, pwedeng hindi, kasi hindi mo naman personal reading ito. Sa mga interesado sa private reading ko, panoorin nyo hanggang dulo, pakibasa yung mga nakasulat sa description. Maraming salamat sa support mo, Leo, kung lagi kang sumusubaybay sa aking mga readings. Ano yung mga dapat mong malaman? Kailangan mo diskarte. Oo, pwede nga iba sa inyo dito. Kailangan yung dumiskarte. Kailangan ng ibang method excuse me, ibang strategy. Meron something na patago dito. Oo. Something na patago. Mag-ingat ka na lang sa someone who is keeping something from you, keeping a secret, or pwedeng i-betray ka, i-deceive ka. Or someone na parang yung pagkatapos nilang makuha to, bigla na lang mawawala, eskapo, tatakasan ka, tinakbuhan. Yan. Parang energy ng tinakbuhan, tinakasan.
Or someone na guilty, someone na may ginawa siya, tas nakaalis lang, nakatakas lang siya ng gano'n, nakalusot, nakatakas. Yan. Pwedeng may Aquarius, Gemini dito. Oo, betrayal to. Ayan o, sinaksa ka pa, backstabbed. Ito rin, betrayal. Dalawang card ng betrayal dito, Leo. So, mag-ingat ka sa ganyan. Pwedeng yan yung ma-encounter mo. At ang masaklap dito, painful ending with the Ten of Swords. Oo. Pwedeng malalim ang sugat na iiwan sa'yo netong betrayal na to or kung ano man tong kalokohan na gagawin sa'yo. Panluloko, betrayal. Pwede kang matalo dito sa sitwasyon na to. Pwedeng may something na magko-collapse. Mag-i-end. Yan. Pagsadsad pagkaguho yan, may tower pa Okay, pero itong ending na to is a blessing in disguise kung ako tatanungin kasi it will lead to your enlightenment, it will lead to your transformation. Merong something naguguho pero yung pagguho na yan is necessary para para dito sa iyong spiritual growth, para sa yung pagbabago. May some kind of disaster na darating and hindi mo na mapiprevent yung ending na yan, hindi mo na mapiprevent yung pag-collapse ng sitwasyon na yan or kung ano man to magko-collapse, relationship man yan, situation. Or pwedeng mindset, kasi parang may realization dito Oo, may ipapadala sa yung tower moment para matibag na yung dapat tibagin and then ma-realize mo yung dapat mong ma-realize para makapagsimula ka na rin, Leo. Ayan. Huwag mo nang, sa tingin ko, kung matagal mo na itong piniprevent mangyari, well, ito na yung moment na darating dun sa point na kahit na anong pag-prevent mo, mangyayari at mangyayari dapat mangyari. Okay? Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers, ito yung iyong timeless gabay. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Hindi mo naman to personal reading, so manage your expectations. Maraming salamat sa iyong suporta. Kung lagi ka nanonood ng readings ko, Sagittarius, at kung interesado ka sa private reading services ko, panoorin mo hanggang dulo or pakibasa yung mga nakasulat sa description. So, ano yung balita ngayon sa'yo? Ano yung mga dapat mong malaman? May Aries energy, may Pisces energy. Okay, may mga plano rito. May mga plano ka, gawin mo to. Pwedeng may pinagpaplanuhan ka, huwag kang makikinig sa mga sulsul, payo ng iba. Sa tingin ko, gamitin mo yung sarili mong talino dito, yung best discernment mo, judgment mo about the situation na pinagpaplanuhan mo. Kaya lang, ang nakikita ko dito, although may mga plans ka, pwedeng hindi mo pa maisagawa, hindi pa mag-push through itong mga pinaplano mo, pwedeng ganun yung mangyayari dito. Someone here na parang nagdi-delay or gusto niyang ma-delay itong mga pinaplano mo. Someone who is clingy. Ewan ko, this person is clinging to you. Pwedeng si water sign, si Pisces. Dependent itong person na to. Pwedeng minamanipulate ka niya dito sa situation na to. Oo. Hindi ko alam kung ini-emotional, ano ba tawag doon? Yung emotional, parang pinapagilty ka niya, emotional. So, sa tingin ko dito, pwedeng may travel, yan nga yung mga plans. Kaya alam, may delay. So, pwedeng may postponement ng mga pinaplano mo ng gagawin, ng travel mo. Ito yung period ng wala kang magagawa but to wait with the hangman, no? Hanggang lumipas yung situation and during the time ng pause, ayan, parang may pause pansamantalang pagkatigil During that time,
yun yung moment mo na ano, pwedeng may marirealize ka or pag-isipan mo yung mga bagay-bagay. O, pwedeng meron something na ipapaubaya mo kasi parang sacrifice ito si Hanged Man. Or pwedeng na-realize mo dahil dito sa nangyari na to parang magbabago yung isip mo or pananaw mo, pagkakain-unawa mo doon sa mga bagay-bagay. Okay? There is a release or surrendering dito sa situation mo. Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus signs, cross watchers. Ano yung mga dapat mong malaman? Ito yung iyong timeless gabay. Gawin mo lamang guide. Pwede mag-resonate, pwedeng hindi kasi hindi mo naman to personal reading. Walang expiration to kasi timeless nga kahit kailan mo makita. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay, Taurus. At kung interesado ka sa private readings ko, panoorin mo hanggang dulo. Pakibasa yung mga description sa itaas or sa ibaba. Ano yung mga dapat mong malaman, Taurus? Sun, Moon, Rising, Venus signs, cross watchers. Lahat ng gender pwede. May Libra energy dito. Meron ding Leo at saka Gemini. So sa tingin ko, merong bagay dito na ano parang bahala na. Parang yun yung napipick up ko Bahala na, magkamali ka o tama yung gagawin mo. Basta parang ang nakita ko dito is decided ka na, Taurus. So ano may kalalabasan, decided ka na, gagawin mo na yon. Ipupush through mo na yan, itutuloy mo na yan. Hindi ka na maghihintay. Kasi pwedeng pwedeng pagod ka na or sawa ka na doon sa ganun na paghihintay. So, parang napipil kong attitude mo, energy mo dito is bahala na, basta ako, gagawin ko na to. Hindi na kita hihintayin or hindi ko na hihintayin yung ganito, ganyan. Ano man ang mangyari, gagawin ko na to. Okay? Bahala na. Yun, bahala na si Batman. Yun yung nakikita ko. Oo, bahala na kung kontrahin ka nila, bahala na kung anong mangyari. Ayan, nakikita ko parang may conflict dito. May mga kontrabida. May mga hindi sumasang-ayon sa'yo, pero bahala na, basta ikaw nakapag-decide ka na. Yun yung napifeel ko. Hindi ko alam kung may nakikipagkompetensya sa'yo dito, naiinggit, tingin nila, kalaban ka nila, kakompetensya. Basta merong some kind of competition or conflict or tension involving Leo, Libra, or Gemini. Ending ang pupuntahan nito mga bagay na to, yung nakikita ko. Masakit man sabihin, masakit man, pero ito na yung katapusan. Pero ang maganda rito sa ending mo is katapusan din na ito ng torture. Kaya nga gusto mo na rin mag-end Sawa ka na sa drama, sawa ka na sa tension, sawa ka ng makipag-agawan, makipagkumpetensya. Gusto mo lang matapos na, kaya nga desidido ka na dito. Nakapag-decide ka na kung ano man kalalabasan nito, bahala na si Batman. Basta ako ayoko na, I'm out, ganun. I'm done with this. Ganun yung energy mo. Pero it will be a painful ending, yun lang yung sinasabi ni Ten of Swords. Pwedeng hindi pa matapos yung crisis, pero at least, kahit pa paano, makakabawas to sa torture sa'yo, sa stress, or kung ano man, sa pain. Yan. Virgo. Sun, Moon, Rising, Venus signs, cross watchers. Ito yung inyong timeless gabay. Walang expiration kahit kailan nyo mapanood. Pwedeng tutugma, pwedeng hindi. Keep in mind na hindi mo ito personal reading. So, hindi 100% na sukat sa'yo ito. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay, suporta Virgo. At kung interesado ka sa private reading services ko, panoorin mo hanggang dulo yung video. Pakibasa yung mga nakasulat sa description. May Libra energy, may Leo energy. Yes, strong energy ng air sign which is Libra at saka Leo.
I guess there is an important decision to make dito, Virgo, kasi ewan ko, feeling mo naman parang hindi ka na, parang nasisense ko, feeling mo hindi ka naman nabibigyan ng importansya rito, or hindi man lang ikaw na-appreciate, hindi ka napapansin. So parang ikaw na rin mismo nag-decide sa sarili mo na ano, hindi mo na ipipilit. Hindi mo na ito ipipilit. Kasi parang wala rin naman eh. Hindi ka naman nabibigyan ng credit eh. Hindi ka naman na-appreciate, diba? So, nakikita ko dito, you will come to a decision na, ano, tapusin na lang yung dapat tapusin kasi merong ika-cut off dito. You have the Ace of Swords, ano? So, pwedeng yun yung pinag-iisipan mo or pagdidesisyonan mo or napagdesisyonan mo na, yun yung pinaka-solution mo dito sa conflict na to, sa sitwasyon na to, o relationship man yan, kung saan man nagre-resonate sa inyo. There is truth. Yes, there is truth dito kasi you have Justice and Ace of Swords. Decision. Merong pagpili, may decision, may truth na kailangang harapin. Oo. Masakit, mahirap, kailangang harapin yan. Katotohanan na yan or problema na yan. And ang nakikita ko is a breakthrough. Pwedeng makakahanap ka ng solution dito sa sitwasyon na to, sa conflict na to, bagamat mahirap, no? Kailangan ng decision talaga. Yun yung nakikita ko. May mga bagay na kailangan pag-isipan na mabuti, gawaan ng decision or choice. Pero you will overcome. Yun yung makikita ko. Kumbaga, it's for the, it's for the best, it's for the good ng bawat partido. So, nakikita ko dito is, ikino-consider yung dalawang partido, yung dalawang sides, yung dalawang tao na involved dito sa sitwasyon na to. Whether sa romantic ito or hindi. Okay, pwede may mga legal matters dito since meron kang Justice card. Okay. So, yan. Hello, Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung iyong timeless gabay. Hindi ito nag-expire kahit kailan mo matsyempuan. Keep in mind na hindi personal reading to kaya hindi 100% tutugma sa iyo. Lahat ng gender pwede rito. Maraming salamat sa iyong suporta kung lagi ka sumusubaybay sa mga readings ko, Capricorn. At kung interesado ka sa private readings ko, pakipanood hanggang dulo yung video. Pakibasa yung mga nakalagay sa description. May Capricorn energy dito. Pwedeng ikaw lang ito or may another Capricorn pa rito. Okay. Ewan ko, pero parang ang na-feel ko lang ay parang may paasa energy. Paasa energy or umaasa? Di ko alam. Sino sa inyo? Kung ikaw ba yun? Paasa, pahabol, or ikaw yung umaasa or paasa energy. Pero ang maganda rito, mukhang may matatapos dito. Ito ay positive card with the World card. Sabihin na natin, meron kang ma-accomplish itong araw na to or sa mga susunod na araw, panahon. Something na makukumpleto mo. Halimbawa, meron kang loan na natapos na or yan, yung mga hinuhulugan mo, mga pinapagawa, project. Basta something na makuklose mo na siya kasi natapos mo na. Diba? O may magtatapos na chapter dito dahil na-accomplish mo siya. Nakumpleto mo na siya, nabuo na, tapos na yung business mo dyan. So, after nyan, pwedeng next chapter na uli, panibago na, leveling up, pwedeng ganun. May mga bagay dito siguro, wag mo munang i-go, maghintay ka muna, meron period ng pause or reflection with the Hangman. So, huwag kang magmamadali, mag-reflect ka muna, pag-isipan mo. Kasi meron ditong person na alanganin pa hindi pa siya sure ball. Whether ikaw yan yung person na dinidil mo, pwede magbago pa isip nito. Feel ko lang.
So, itong period ng pagiging, pagpansamantalang pagkakasuspend, pagkakatigil, pagkakapo. So, yun yung time netong person na to para mapag-isipan yung mga bagay-bagay, no? Baka kasi magbago pa isip niyan, no? Pwede kang ma-overcommit dito, pwedeng may mapabayaan ka, pwedeng meron kang something na pinagsasabay dito, hindi mo naman pala kaya, pwede kang napasubo, no, hindi mo na tuloy alam alin yung uunahin mo, kaya nga may tendency na mapabayaan mo yung isa. Okay? Juggling act, pero baka mag-fail, no? Baka hindi kayang pagsabayin. Yun yung magiging cause ng failure. Gemini, Libra na naman. Gemini, correction. Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung iyong timeless gabay, kapalaran, nanimada at malaman sa ngayon. Timeless reading ito, so hindi ito mag-expire, Gemini. Para sa lahat ng gender, open. Hindi ito 100% tutugma sa'yo, Gemini, kasi hindi mo naman ito personal reading. Keep that in mind. Maraming salamat sa suporta mo kung matagal ka na or bago ka. At kung interesado ka sa private reading services ko, pakipanood yung video hanggang dulo. Pakibasa lahat ng mga nakasulat sa description. Gemini, may Gemini energy dito. Whether ikaw yan or another Gemini. Oh, dalawang Gemini, oh. Ang dami naman Gemini. Lakas ng energy ng Gemini. Ayan. Pwedeng nakaka-deal mo dito, Gemini, or may dalawang Gemini ka sa chart mo, birth chart mo, sa placement mo. Meron daming Ten of Swords. Parang karamihan ng sign na nakakuha ng ganito. Finally, makaka-move forward ka na, Gemini. May ending dito. Basta pagtatapos to, relationship man yan nagtapos, or kung ano man na magtatapos dito sa iyo, pwedeng masakit itong pagtatapos na to, pwedeng mag-iwan to ng malalim na sugat sa iyo, pwedeng ang pinag-ugatan nito is betrayal, no? Or pwedeng nag-collapse, pwedeng, alam mo yun, na-defeat, nag-collapse, something na ganun. Pagkakabigo, pagkakatalo, pag-collapse ng relationship or situation. So, sa tingin ko kung ano man tong, ang daming swords dito, ano man tong conflict na pinagdadaanan mo or kung na-stuck ka man dyan sa ganyang state, makakaalis ka na finally. Sa tingin ko, pipilitin mong makalaya sa ganito And itong ending na to yung susi doon, yun yung nakikita ko. Itong ending na ito. Masakit man yan, pero magdudulot sa iyo ng freedom yan. Itong ending na yan. And ang nakikita ko dito sa full card mo, parang hindi ka makapag-continue kasi nag-hesitate ka. Oo, merong someone here na nag-hold back ng kung ano man yan. Mga emotions ba yan? Or pinipigilan yung, pinipigilan yung sarili na gawin yung ganito. Basta meron something na pumipigil para mag-continue. Para hindi makapag-continue. O pwedeng iba dito kung may sisimulan kayo, baka masyado kayong maging padalos-dalos or hindi nyo naiisip yung mga consequences. So, pagiging reckless or pwedeng magkamali ka because of pagiging reckless or bad choices. Ayan. So, yan. Pwedeng iba magti-take kayo ng malaking risk dito. Kailangan nyo mag-take ng malaking risk. Ayan. Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung iyong timeless gabay kapalaran. Ano yung mga dapat mong malaman ngayon? Genderless ito. Kahit anong gender ninyo, pwede kayo rito. Timeless, hindi mag-e-expire kahit kailan nyo makita. Pwedeng tumugma, pwedeng hindi. Hindi mo naman to personal reading, Libra. So, manage your expectations. At kung ikaw ay matagal na sumusubaybay or bago, maraming salamat. At kung interesado ka sa private reading services ko, panoorin mo na lang hanggang dulo itong video or pakibasa lahat ng nakasulat sa description sa itaas or sa ibaba.
May mga timestamps dito, by the way. Pwede kayong mag-move sa iba't ibang signs. Tignan nyo na lang yung nakasulat sa description kung nasa ang time si ganitong sign, si ganyan sign. Okay, merong Cancer energy dito, tsaka Libra. Cancer, Libra, tsaka Pisces, nafe-feel ko. Pwedeng may Pisces. Ooh. So, you will, receive a confirmation from this person or a message. Baka bigla ka na lang kontakin neto. Pwedeng si Pisces yan, magparamdam sa iyo. Oo. Basta, meron ditong, may mababalitaan ka about kay water sign, kay Pisces, o baka may marireceive ka message from this person. Okay, and feeling, someone na mag-express ng kanyang feelings sa'yo. Baka may magtatapat dito, aamin, magtatapat, magsasabi ng feelings, magkakaalaman, parang ganon. Someone who is very curious sa'yo. Pwedeng kakamustahin ka niya kung hindi man romantic yan. Naghahanap ng possibility, magtitake ng chance tong tao na to sa'yo, Libra. Pwedeng masusurpresa ka na lang. Pwedeng hinahangaan ka niya, pwedeng pinapangarap ka niya. Pwedeng romantic ito, napapasok sa buhay mo, mag-o-offer ng pag-ibig sa iyo. May admiration sa itong tao na to, baka mayroon kang stalker or secret admirer. Pwedeng mas bata sa iyo, pwedeng Pisces, pwedeng Cancer, pwede rin naman Libra. Okay, yung iba sa inyo dito, nasobrahan sa pagpipetics, nasobrahan sa party. Or, ikaw to, very sociable ka ba, Libra? Marami ka bang tropa, amiga, barkada? Mail ka ba sa party? Hindi ko alam kung may party na aatenan, may gathering. Ewan ko, reunion ba yan, birthday o ano mga okasyon dyan. Basta, may party. May party at saka may get together, may reunions with friends or family. Or pwedeng dyan mo mamimit yung person. Ewan ko Basta meron ditong mag-o-offer sa iyo ng basta may possible connection romantic. Meron ditong taong hindi niya makontain yung emotions niya. Oo. At siya ay nasiswept away ng kanyang feelings, whether ikaw yan o yung person na to na nag-a-admire sa'yo. Oo. Nasasakop siya ng kanyang feelings eh. Pwede rin may encounter ka rito bitchy. Someone who is bitchy. Cold-hearted bitch ito. Napaka-cruel niya. Masama siyang kalaban kung kalaban mo yan. Okay, yan. Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus signs, Cross Watchers. Ito yung iyong timeless gabay kapalaran. Lahat ng gender open dito. Kunin nyo lang ay nagre-resonate sa inyo. Hindi nyo to personal reading. So, for sure, hindi 100% tutugma sa inyo. Timeless reading ito. Walang expiration kahit kailan nyo mapanood. Maraming salamat sa iyong support, Aquarius, kung lagi kang sumusubaybay sa readings ko, matagal ka man or bago rito. At kung balak mo mag-avail, mag-inquire ng personal reading services ko, panoorin mo hanggang dulo yung video, pakibasa lahat na nakasulat sa description. May Capricorn energy dito, may Virgo, so ang lakas ng energy ng mga earth signs, at meron ding Cancer energy. Okay, nakikita ko dito iba nakafocus kayo sa bahay. Binibigyan yung priority yung mga bahay, family, or sarili ninyo. So, nakikita ko pwedeng iba gumagawa kayo ng mga improvements pagdating sa sarili ninyo, sa negosyo ninyo, sa career ninyo, sa family nyo, or sa bahay, specific bahay, or sa finances. You are really working hard for this to accomplish kung ano man itong gusto mong ma-accomplish. And sa tingin ko, with your dedication is ma-accomplish mo yan. Talagang tinututukan mo to. Something about pera, career, or stability ng ng pamumuhay. Oo. Yun yung may dalawang queens dito. It could be friendship or rivalry So pwedeng may kalaban ka rito. Either friend mo yan, kakampi, or kalaban mo, kakompetensya mo. Pwedeng si Capricorn, pwedeng si Cancer.
Okay, so nakikita ko dito parang ano, good provider energy, someone who is generous, materialistic din, gusto niya yung mga finer things in life, magagandang bagay, komportableng pamumuhay. So ginagawa mo ito para maging komportable ka, ginagawa mo yan para sa sarili mo, pwedeng ginagawa mo rin para sa loved ones mo, sa family mo, pwedeng ikaw yung breadwinner, pwedeng maganda yung career mo, maganda yung sweldo mo. Meron something dito about taking care, pag-aalaga, something here na pwedeng siya yung nagbibigay sa iyo ng comfort, ng security, takbuhan mo, sabihan mo, pwedeng family member, loved one, BFF mo. Oo, meron ditong nangangailangan ng comfort, hindi ko comfort naman yung isa. Whatever itong ginagawa mo, it's really something special sa'yo, something na galing sa puso mo, something talaga na napaka-importante para sa iyo. Ayan. So, yan. Nakikita ko dito na mag-work hard ka dito or busy-busyhan ka. Hindi ko alam kung meron kang something dito na pinag-aaralan, mina-master. Gusto mo ma-accomplish, ma-perfect. Okay? Cancer, Sun, Moon, Rising, Venus signs, cross watchers. Ito yung inyong timeless gabay, kapalaran. Kahit kailan mo mapanood ito kasi timeless nga. Lahat ng gender open dito. Yun nga lang, hindi ito personal reading kaya hindi magre-resonate ito sa lahat. Kunin nyo lang anong tumutugma sa inyo, wag ipilit pag hindi. Maraming salamat sa iyong support, Cancer. Kung matagal ka nang sumusuporta sa akin, nanonood ng mga readings ko. At kung interesado ka sa private readings ko, pakipanood na lang hanggang dulo, pakibasa lahat ng nakasulat sa description. Taurus energy, Scorpio energy, tsaka Libra energy yung meron dito. Meron dito something from the past or someone from the past, romantic man or hindi. Pwedeng mga memories lang sa past na nanunumbalik sa'yo or pwede talagang actual na tao na nanunumbalik galing sa past. Sabi ko nga, romantic man yan or hindi. Tao man yan or hindi. No, nostalgic eh. Someone here na nagno-nostalgia. Okay. Something about utang na loob, Cancer. Yun yung na-pick up ko. Oo, something like utang na loob in the past. Hindi ko alam kung parang may nanunumbat dito na merong utang na loob si ganito ganyan. Someone na nag-e-expect na maibalik yung utang na loob. Someone na nag-e-expect na maibalik yung binigay niya or pinahiram niya. Pera man yan or hindi. Meron kasing ano dito unpaid, mga unpaid na utang, whether utang na loob yan or pera talaga. Something na utang na loob, ba't ko sinabi? Kasi parang meron something na tinulungan dito and pwedeng hindi niya nare-repay pa yung pabor na binigay sa kanya or pera na binigay sa kanya, hindi pa niya na ibabalik. So, yun yung parang attachment dito. And pwedeng yun yung binabalik-balik dito sa present situation. Someone here na nagsiset na ng boundaries or kailangan mag-set ng boundaries with the Queen of Swords. Kasi nga, meron ditong something na hindi naman niya na ibabalik. Yung dapat niyang ibalik. Nag-e-expect yung isa or yun. Nag-e-expect yung isa pero hindi naman na ibabalik. Pwedeng tapos na to sa bullshit, sawa na to, kaya magsiset na ng boundaries to. Pwedeng paprangkahin niya na, pwedeng gagawa na siya ng major decision tungkol dito sa bagay na to na kailangan hanggang dito na lang, tatapusin ko na to, whatever, romantic man yan or hindi. Merong mga matters na kailangang pag-usapan, prangkahin, diretsahin, magpakatotoo, harapin yung katotohanan, harapin yung issue. Kailangan yun nga yung mga boundaries, yan. Okay, yan.
decision making and pag-uusap. Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus signs, cross watchers. Ito yung iyong timeless gabay kapalaran. Ano yung mga dapat mong malaman ngayon? Kahit na ano pang gender ninyo, as long as nakaka-resonate kayo dito, welcome kayo dito. Hindi ito 100% natutugma sa'yo, Scorpio, kasi hindi mo to personal reading. Kunin lang ang tumutugma. Pag hindi tumutugma, clearly hindi yan para sa'yo. No need to fuss. Maraming salamat sa iyong suporta pagsubaybay, Scorpio, whether baguhan ka rito or matagal na. At kung interesado ka sa private reading services ko, pakipanood hanggang dulo, pakibasa yung mga nakasulat sa description. May Cancer energy dito, may Leo, tsaka Gemini. Pwedeng may problema pagdating sa intimacy, sa pagkakaintindihan, sa connection, sa relationship. Pwedeng may breakup dito. Pwedeng nagkaroon ng pagkasira ng relationship, ng tiwala. Pwedeng yung iba nag-fall out of love, friendship man yan o romantic. Nasira yung ugnayan, nagkaroon ng ewan ko, nawalan ng connection or nag-cool off, naghiwalay, may mga ganun. Or na-fall out of love, parang ganyan. Nawala na ng pagmamahal sa isa't isa. So, yung iba dito, pwedeng, yan, after I break up, mas nagpo-focus lang muna kayo sa sarili ninyo, self-love, no? And ang nakikita ko dito is someone na after ng breakup is naging mas malakas. Sabi nga, what doesn't kill you makes you stronger. Yun yung paborito ko na quote. Parang ganun. So, nakikita ko dito, kung hindi man yun, pwedeng a situation wherein kailangan maging matatag ka, susubukin yung strength mo, patience mo. Someone here na kinokontrol niya yung kanyang yung bad side or yung mga basta yung kinokontrol niya yung beast niya. Yung beast inside you, parang kinokontrol. And you need strength para makontrol mo yun. This is, how to control your urges, your power, how to contain yung power na yan, paano mo ma-harness yan, ma-manage ng maayos. So, yun yung power. Pag na-control mo yun, yung mga bagay na yun na mahirap kontrolin sa sarili mo, yun yung totoong power actually. So, yung nakikita ko dito is inner strength, courage, no? Tungkol dito sa sitwasyon na ito. At kung merong nag-end dito, nakikita ko parang meron, ewan ko, pwedeng this is an indication na maaayos nyo yung problema nyo. Kung nag-cool off man kayo, nag-iwalay, ma-endure nyo yan. And pwedeng magkakabalikan, maaayos yung connection. Or pwedeng galing ka sa breakup, pero pwedeng may bagong love or connection na papasok uli sa buhay mo in the future. It's about making decisions, choices pagdating sa mga mahal mo sa buhay, sa relationship, or choosing to be in a commitment, a serious relationship, or marriage, no? Something or someone na yun yung pinili mo kasi out of this dalawang pagpipilian, kasi yun talaga yung mahal mo. Kumbaga, mas pinili mong i-commit yung sarili mo dito. Yan. Pwedeng may dalawang pinagpilian dito. Or parang union, sabihin na natin pwedeng kasal or pagkakabuo uli, pagkakabalikan, rekindling. Parang ganyan. Okay, nabanggit ko na ba may Cancer, Leo, tsaka Gemini? Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus signs, cross watchers. Ito yung iyong timeless gabay kapalaran. Kahit kailan mo ito mapanood, hindi ito mag-expire itong reading na to. Lahat ng gender, welcome dito.
Hindi lahat tutugma sa iyo to, Pisces, kasi hindi mo to personal reading. Kaya kung hindi tumutugma, wag ipilit. At maraming salamat sa iyong palaging pagsubaybay, pagsuporta. Kung matagal ka na rito or bago ka man. At kung interesado ka sa aking private reading services, pakipanood yung video hanggang dulo. Nandyan lahat ng details or pakibasa yung mga nakasulat sa description sa taas or sa ibaba. May Leo energy, may Aries energy, tsaka Sagittarius energy. Ang lakas ng energy dito ng tao ng pagiging weak niya. Whether pagiging weak kasi hindi niya mapigilan tong mga bagay na dapat niyang pigilan sa sarili niya, like mga bisyo, mga emotion, or kung ano man yan. Pagiging marupok. Pagiging mahina ang loob. Kawalan ng confidence or kawalan ng responsibility, accountability. Etong tao na to, hindi mo siya maaasahan kasi ayaw niya ng responsibilidad. Pwedeng umaasa lang siya. Pwedeng also you are dealing with a manipulative person. Romantic man ito, hindi ha. Bahala na kayo. Pwedeng ito ay abusive na jowa, abusive na boss, diktador. Gusto niya siya yung nasusunod. Siya yung nagmamaniobra sa'yo, parang ganon. O iba kawalan ng confidence na i-handle yung situation, kawalan ng control. Sabi ko nga, meron ditong someone who is hindi na-doubt niya yung sarili niyang kakayahan, kaya for sure hindi niya alam kung paano niya i-handle yung mga bagay-bagay, paano niya hahawakan yung responsibility. Pwedeng yung iba dito nag-i-struggle, nahihirapan. Meron, baliktad pa rin yung temperance mo. So, meron something na excessive dito. Something talaga na hindi niya mabalanse sa sarili niya or sa situation or sa relationship. Something na hindi niya makontrol, mahawakan, mahandle. Extreme kasi itong tao na to eh. Either sobra-sobra siya or kulang. So, yan yung mga na-pick up ko rito. So, all signs, yan. Sana makatulong sa inyo itong reading, makapagbigay ng gabay, enlightenment, kasagutan sa sitwasyon ninyo. I love you all. Take care. God bless. Babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description. Shoutout at thank you sa ating mga YouTube channel members, Juliet Saito, Vel, Mildred, Julian, Alejandra, Maya 2.6, Michael, Rosel, Belen, Melinda, Jane, Devi, Joy, Gwen, De Luna. Shoutout and thank you rin sa ating mga FB page subscribers, Alicia, Aida, Jovel, May, Ann, Jennifer, Jane, Aida, Aluwap, Emilu, Melinda, Grizel, at ang pinakabago si Shay Santos.